Umakyat na sa 11 patay sa pang-aararo ng SUV sa Pinoy Festival sa Vancouver, Canada. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga opisyal sa Vancouver na bigyan ng tulong ang mga biktima. Narito ang report ni Marian Enriquez. Oh my God, there's a lot! Oh my gosh! Nagkalat ang mga nakahandusay na katawan sa may East 41st Avenue and Fraser Street sa Vancouver, Canada. Oh my gosh! Oh my gosh! Kaliwat kanan ang mga sugatan at walang malay kaya tensyonado ang lugar. Tulong-tulong ang ilan na sagipin ng mga biktima. Ilang sasakyan at food truck din ang nadamay. Sa di kalayuan, makikita ang itim na SUV na nang-araro sa gitna ng Lapu-Lapu Day celebration ng Filipino community doon. Agad rumesponde ang mga ambulansya. Kinordonan din ng mga polis ang kalye kung saan nangyari ang pang-aararo. Sa kabuuan, hindi bababa sa 11 ang kumpirmadong nasawi. Hindi pa makumpirma kung ilan lahat ang sugatan. Bago ang insidente, punong-puno ng tao ang naturang Pinoy Festival. Ayon sa Vancouver Interim Police, edad 5 hanggang 65 taong gulang ang mga biktima. Agad ding naaresto ang nang-ararong SUV driver. Kinilala siyang si Kai G. Adam Law, 30 years old at residente rin ng Vancouver. Ayon sa mga pulis, may history ng mental health issue ang suspect. Isinantabi nila ang anggulong terorismo. Nagpaabot na ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari. Inatasan na raw niya ang mga diplomat at staff sa Vancouver para magbigay ng tulong sa mga biktima at makipag-ugnayan sa Canadian authorities. Nakiramay din si Canadian Prime Minister Mark Carney sa mga biktima. Patuloy na binabantayan ng pamahalaan ng Canada ang sitwasyon. Sa gitna naman ng trahedya, ipinagdarasal ng Department of Foreign Affairs ang katatagan ng Filipino community sa Canada. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.